Nako po mga kababayan, sumabog na nga po sa galit itong si Attorney Topacio at hinamon nga itong si Yusek Castro na magsampa daw ng large scale estafa versus dito kay Representative Lebiste. Panoorin nyo mga kababayan kung paano hamunin nito ni Attorney Topacio itong si Yusek Castro mga kababayan na tinatawag ng karamihan na ano aso ng Malacanang, tigatahol daw. Ayon sa mga nababasa nating comment. So ito, panoorin natin mga kababayan itong pahayag ni Attorney Topacio. Reviste sa nagdaang administrasyon. Opo, yun ang pinalalabas nila ay yun po rin ang lalong in-amplifier ni Yusek Claire Castro. Actually, ito pong kanyang vlog o podcast na subject nitong aming demanda sa Balayan ay isa lamang po yan. May 15 na po na mga vlogs si Auntie Claire na walang ginawa kundi sirain ang reputasyon ni Congressman Leandro Leviste. At ito ay nagsimula lamang noong inilabas ni Congressman Leviste yung tinatawag na Cabral Files. Pati yung DOE po, nagtataka kami, 2003 pa daw yung problema, 2004, bakit ngayon lamang inilalabas? Kaya nagtataka po kami, sabay-sabay po yan eh. Umpisa nung naging kritiko ng pamahalaan si Congressman Leviste, isa-isa na po yan, DOE, Ombudsman, pati na si Auntie Claire na hindi naman talaga niya trabaho yan kung tutuusin sapagkat siya presidential spokesman. Ay nagtataka po kami kung bakit they're all ganging up on Congressman Leviste. Po. So ang ibig sabihin na possible po, attorney, sa nakikita po ninyo, yung magiging senaryo nito ay matutulad doon kay Congressman Kiko Barzaga na matanggal dyan sa Kamara. Parang ganun po, attorney. Hindi ko po alam kung anong adhikain nitong mga atake nito. Pero para sa amin po, very obvious that these are targeted attacks against Congressman Leviste. Sunod-sunod po yan. May coordination yan, tatlong ahensya na yan. At hindi po maaaring palampasin ni Congressman Leviste. Opo. Attorney, ang sinasabi, ang solar energy franchise ay pinagkaloob noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Sa legal ba na perspective, attorney, sapat bang basihan yung timing ng pagkakaloob ng prangkisa para maghinala ng irregularidad? Hindi po sapagkat ay kung gustong palabasin ni Auntie Claire na siya ay ang nagbibigay ng prangkisa ay ang Pangulo, nagkakamali po siya. Kaya nagtataka nga ako kung bakit Duterte ng Duterte yung sinasabi niya para naman siyang hindi abogado. Ang nagbibigay po ng prangkisa ay ang legislatura. Legislative franchise po yan. Yan po ay unang sinusulong sa mababang kapulungan. Yan po ay pinagdedebatihan, sinusuri, sinisiyasat. Pagkatapos po, kung yan ay papasa sa mababang kapulungan, iaangat pa po yan sa Senado at doon na naman pagdedebatihan, etc. At sa aming records po ay pumasa naman to sa Senado. And then, saka po lalagdaan ng Pangulo kung wala namang masama. At ito pong proyektong ito, kahit nagpalit na po yung administrasyon, ang nagpasinaya po rito ay si Pangulong Bongbong Marcos. At talay pa nga ang puri niya rito sa proyektong ito. Pagkatapos, darating yung kanyang mga tauhan, questionin yung isang bentahan na lumusot naman po at siniyasat din, sinuri ng Securities and Exchange Commission na regulatory body ng gobyerno sa mga ganitong bentahan at ng Philippine Stock Exchange. Yung Philippine Stock Exchange po, napakahigpit po noon sa mga listed companies. Pagkatapos, questionin nila. Yun ang aming kinakataka. At isa pa, attorney, sinasabi din po ni Yusek Claire na maaring maharap po si Representative Leandro Leviste sa large-scale estafa. Sa ilalim ho ba ng batas, ano ho ba yung maaring kailangan patunayan muna bago masabi mong may large-scale estafa? Ito po ang hamon namin kay Yusek Claire Castro, abogado naman siya. At sabi niya, magaling siya, no? Siya lang maghain. Bakit hindi siya maghain? Siya ay isang public official.
Kung sa tingin niya may krimen, maghain siya ng demanda. Kami nga po sa Citizens Crime Watch, wala naman kami sa gobyerno, hindi naman kami sumasahod sa gobyerno. Nagde-demanda kami kapag tingin namin may krimen. O so hinahamon ko po si Auntie Claire. Auntie Claire, ikaw na magdemanda at magharap tayo sa hukuman. Kung talagang naniniwala ka dyan sa pinagsasasabi mo na may large-scale estafa, ay di magdemanda ka. Katungkulan mo yan bilang public official. Ngayon, pag hindi ka makapagdemanda ng large-scale estafa, kamote ka. Opo, kung ikukumpara mo sa libel attorney, mas mabigat itong estafa at itong ginagamit na baga depensa para o panakot ng kabilang panig laban po dito sa nag-akusa. Opo, at saka baka nakakalimutan ni Atty. Castro na meron pong tinatawag na separate juridical personality ang korporasyon. A corporation only acts through its board of directors. Hindi po porkit ikaw ang nagtatag ng korporasyon, ikaw ang nasusunod doon. Isa lamang pong opisyal si Congressman Leviste doon sa korporasyon. Yun po ay may board of directors. At iba po yun, hiwalay yung Solar para sa Bayan, yung SP New Energy Corporation sa personalidad ng isang individual. Opo. Palagay ko po, may LBM si Auntie Claire nung tinuro yun sa law school kaya hindi niya narinig yung lecture. Pero nakapagtataka, attorney, bakit nakatutok doon sa negosyo o kumpanya ni Congressman Leandro Leviste at hindi po doon sa hawak po niyang files o yung tinatawag ng Cabral files? Bakit hindi po doon nakatuon ngayon yung investigasyon? Wag na po tayo magtaka, talagang nililihis po nila yung usapin sa tungkol dyan. Ako nga po nagtataka kay Ombudsman Remulla. Ito po ay mga pribadong transaksyon. At tulad po ng paulit-ulit naming sinasabi, hindi po prangkisa ang involved dito. Wala pong nagbenta ng prangkisa rito. Yung may hawak po ng prangkisa, yung Solar para sa Bayan, ay hiwalay pong kumpanya doon sa SP New Energy Corporation. Nagkataon lamang na itong dalawang ito ay parehong may kaugnayan kay Congressman Leviste at may solar sa kanilang pangalan. Ngunit wala pong prangkisa rito, walang government na transaction ito, wala pong kontrata sa gobyerno yung pagbenta ng SPNEX sa Meralco na isa ring pribadong korporasyon. So, bakit sumasawsaw ang ombudsman? Alam nyo, nagkakamot na lang po tayo ng ulo dito pagka nagsalita si Ombudsman Remulla Parang lumalabas po na ganito bang tingin po ninyo na ipinapalabas na si Congressman Leandro Leviste ay habang siya ay naging congressman na ay may mga kumpanya pa na may kontrata sa gobyerno. At kapag ganun po ay napatunayan, ay possible na siya po ay madidiskwalipika o matatanggal dahil labag po iyon sa batas. Tama ho ba? Unang-una po, yung ganun nga po ang gusto nilang palabasin sapagkat ito nga Cabral files ang kanilang pinagpuputok ng butsi sapagkat meron pong mga initials doon sa Cabral files na nasa possession ni Congressman Leviste na may nakalagay na mga OP na nagtuturo sa Office of the President at ES. So, yun ang wala naman sinasabi si Congressman Leviste kung ano yun, basta nakalagay lang doon. Pati nga yung proyekto ni First Lady, mukhang meron daw doon, sabi nung iba, na lumalabas na merong proyektong care of the Office of the President. So, hindi ko natin alam kung totoo yan o hindi, ngunit para sa akin, ito yung ugat niyan na sa halip na sila ay mag-imbestiga sa flood control, nililihis nila yung usapin at pinalalabas nila na may anomalya si Congressman Leviste na wala naman po. Yun mga kababayan, no? So matindi po itong pahayag ni Atty. Topacio, no? Itong hamon niya kay si Claire Castro, papalagan kaya to ni si Claire Castro, mga kababayan. So kayo pong humusda, ano masasabi nyo dito, no? Sa sinabi ni Claire Castro na kakasuhan daw, na posible daw kasuhan si
Representative Libiste ng large-scale estafa. At ang hamon nga ni Attorney Topacio na siya na mismo ang magsampa ng large-scale estafa. At kung tunay nga mga kababayan. So yun, comment kayo kung anong pahayag nyo dito sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe din ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.